Kaibigan, ang kwento sa video nating ito ay isang kwentong kapupulutan ng aral para sa lahat at lalong-lalo na para sa mga kabataan nating mga tagapanood. Kaya simulan na natin. Hi, ako nga pala si Makoy, college student at isang simpleng lalaki na mahilig maglaro ng Mobile Legends. Isang araw, habang naglalaro ako ng ML ay may isa akong babaeng nakalaro. Sa totoo lang ay di naman ako agad naniniwala na babae talaga ang nakakalaro ko, pero nung binuksan niya yung mic niya at nagsimula siyang magsalita ay dun ko na narinig ang napakalambing niyang boses. At syempre bilang isang lalaki at single din naman ako nung mga panahong iyon ay nagsimula na rin akong magsalita at in-entertain siya. Sobrang saya nung game na yon. Masasabi kong magaling siya at mas angat siya sa ibang mga babae pagdating sa paglalaro. Pagkatapos ng game ay finalo ko siya, sabay nag-chat ako ng nice game, laro ulit tayo next time. Nag-reply naman ito at sinabing sige next time, add mo na lang ako sa Facebook para mas madali yung communication natin. At binigay niya nga ang pangalan ng Facebook account niya sa akin. At syempre dahil nga curious ako kung anong muka sa likod ng kanyang malambing na boses ay agad kong hinanap ang pangalan niya sa Facebook. Nung makita ko yung account niya ay nagulat ako dahil sobrang ganda niya pala. Agad ko naman siyang inad at sabay nag-PM ako ng "Hi Nicole, ako pala to si Makoy yung nakalaro mo kanina." At ilang minuto lang ang makalipas ay na-accept na rin ang friend request ko at nag-reply na din siya sa akin at doon nagsimula ang masaya naming conversation. Nakwento niya rin sa akin na broken hearted daw siya at dahil doon ay kino-comfort ko siya madalas, yung comfort na may halong panghaharot, at hanggang sa tumagal ay tingin ko ay parang nahuhulog na kami sa isa't isa. Enjoy naman yung mga araw na palagi kaming magka-chat at kapag maglalaro kami ay lagi kaming magkasama. Hanggang sa dumating yung araw na bigla siyang nagtanong ng "Makoy, gusto mo ba akong maging girlfriend?" Syempre sumagot naman ako ng "Oo naman, gusto ko syempre." Pagkatapos nun ay sinabi niya na kung gusto mo ko at gusto rin naman kita, edi tayo na. Ba't pa natin patatagalin, di ba? Natuwa naman ako sa mga sinabi niya dahil mahigit isang taon na din naman akong single at sa wakas ngayon ay may girlfriend na ulit ako. Pero at the same time ay medyo iba ang pakiramdam ko dahil sa tingin ko ay bakit sobrang bilis, dahil halos 5 araw pa lang kaming magkakilala pero bakit parang nagmamadali siya. Sa sumunod na mga araw ay napapansin kong may iba siyang ugali. Dahil sa kabila ng malaanghel niyang muka ay napakawal nito pagdating sa mga topic na alam mo na. May mga time din na nagsisend siya sa akin ng pictures na parang inaakit ako. At syempre dahil lalaki naman ako ay ine-enjoy ko na lang ito at tuwang-tuwa naman ako sa ugali niyang yon. 10 araw pa lang kaming magkakilala ay bigla na niya akong inaya na makipagkita sa personal. At dahil excited na rin naman akong makita siya ay pumayag ako at plinano naming magkita sa isang mall na malapit sa kanila. At pagsapit nung planong araw na magkikita kami ay kabado ako. Kinakabahan ako na baka hindi niya ako magustuhan sa personal. Pero sa kabila ng kaba ay nandun yung excitement dahil sa wakas ay makikita ko na rin siya at mahahawakan. Dahil sa pinaghalong kaba at excitement ay sobrang napaaga akong dumating sa mall na pagkikitaan namin. Kaya ay naupo na lamang ako sa may food court habang naghihintay sa kanya. At hanggang makalipas ang ilang oras ay nagchat na rin siya sa akin at sinabi niya kung saan ang pwesto niya at kung ano ang kulay ng kanyang damit. Agad ko naman siyang nakita at nilapitan. Grabe, sobrang ganda niya. Siya yung tipo ng babae na kapag nakasalubong mo ay mapapalingon ka talaga. Pagkalapit ko sa kanya ay ngumiti lang ako at sabay sabi ng
"Hi baby, nagkita rin tayo sa wakas." At pagkatapos ko sabihin yon ay bigla na lang niya akong yinakap ng mahigpit. Sa totoo lang ay naging okay naman yung date namin. Kumain kami, nanood ng sine, nagpunta kung saan saan at nagkwentuhan. At pagsapit ng hapon, nung mga oras na medyo malapit na ring gumabi, ay bigla niya akong inaya na kung gusto ko raw ay sumama sa bahay nila. Wala daw kasi siyang kasama sa bahay ngayon at natatakot siyang mag-isa. At syempre, pumayag naman akong samahan siya dahil chance ko na rin yon para masolo siya. Pagdating namin sa bahay nila ay nagpahinga lang kami saglit at pagkatapos ay uminom kami ng alak at pagkatapos nun ay inaamin ko na may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan ay umuwi na rin naman ako sa amin. Bumalik kami sa normal naming gawain na magka-chat, magkausap at magkasamang maglaro. Pero makalipas ang 2 linggo ay nagulat ako sa binalita niya sa akin. Sinabi niyang buntis raw siya at ako raw ang ama ng dinadala niya. Di ko alam kung anong gagawin ko nung mga sandaling iyon dahil hindi pa talaga ako handa at dahil napakabata ko pa para maging isang ama. At syempre kinakabahan din ako kung paano ko sasabihin ito sa mga magulang ko dahil alam kong magagalit sila. Pero kahit kinakabahan ako ay nilakasan ko na lang ang loob ko at habang nasa sala ay sinabi ko sa kanila na, "Ma, Pa, sorry po, nakabuntis po ko." Kagaya nga ng inaasahan ko ay nagalit sila at sumama ang loob dahil malaki ang tiwala nila sa akin at sinira ko lang yon ng basta-basta. Pero sa kabila ng galit nila ay sinimulan nila akong tanungin tungkol sa mga detalye. Tinanong nila ang lahat ng detalye sa akin kagaya ng kung sino, kailan at paano. Sinagot ko naman ng totoo ang lahat ng katanungan nila. At pagkatapos ay lumabas ang suspetsa nila na baka raw ay pinipikot lang ako. Dahil nakwento ko nga sa kanila na isang beses lang na may nangyari sa amin. At nangyari ito 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Duda nila na baka daw ay hindi ako ang totoong nakabuntis at pinapasa lang sa akin ang responsibilidad. Kaya naman ay hiniling nila na bukas ay magpunta daw kami sa Obigayni para maipacheck ang tiyan ni Nicole at para makasiguro kami na ako talaga ang ama ng dinadala niya. So ang ginawa ko ay tinawagan ko si Nicole at sinabi ko agad sa kanya ang hiling nila mama at pumayag naman ito. Kinabukasan ay maaga akong nagising at agad kong binuksan yung phone ko para batiin si Nicole ng good morning. Pero nagulat ako dahil nakablock na ako at may nakaiwang mensahe na, "Good morning Makoy, gusto ko lang sabihin na sorry. Sorry dahil niloko kita. Sorry dahil naisipan kitang idamay sa mga problema ko. Nakukonsensya na rin ako kaya aaminin ko na yung totoo. Ang totoo kasi hindi ikaw yung ama ng dinadala ko. Yung ex ko na tinakbuhan ako ang totoong nakabuntis sa akin. Patawad kung ginamit kita. Alam kong sobrang mali tong ginawa ko. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo para sa akin." Nagulat ako sa mga nabasa ko. Magkahalong kirot at pagkatuwa yung naramdaman ko nung mga sandaling iyon. Natuwa ako dahil sa wakas ay hindi pa ako tuluyang magiging isang ama at magkakaroon ng mabigat na responsibilidad at nasaktan din naman ako dahil sa kabila ng lahat ay ginamit lang pala ako ng babaeng minahal ko ng totoo. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may importanteng aral akong natutunan. Natutunan kong huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Huwag magtitiwala ng basta-basta kung kani-kanino. At huwag padalos-dalos, lalo na kung hindi pa handa sa mga posible mong harapin
na mabibigat na responsibilidad. Kaibigan, kung nagustuhan mo tong kwento natin para sa araw na ito, ay huwag mo sanang kalimutang i-click yung like button. At bago natin tapusin tong video na ito, ay shoutout mo na kila Karil Nacario, Hacker MC, Lim Mustafa at Chismosang Prinsesa. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa susunod pa nating mga videos. Paalam!